Yan po mga kapatid, muli po magandang ah, gabi po sa atin pong lahat. Tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong online Bible study. Tayo po ay magpasimula po na magbigay po ng papuring awit. At awitin po natin ito pong naka-flash po sa ating pong mga screen. Pastor kang aming patnubag. Pastor kang aming patugon, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw nga ang nagdudulo ng tahanang malubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Kami ngay'y alagaan, sapagkat iyong tunay, kaya't sa tunay na daan, itungo kong maligaw. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Ang pangako mo ay pahala, kahit masalang lubha. Ikaw sa aming maawa, iligtas sa dalita. Mapagpala namin Jesus, ingapin ang may lunos. Mapagpala namin Jesus, ingapin ang may lunos. Nang dagling mga tutuhan, banal mong kalooban, ang biyaya ay pakamtan, sana ang alinangan. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. At minsan pa po tayong umawit mga kapatid, dito po sa awitin po natin ito pong tanging kay Kristo. At hilingin po natin kay Brother EJ ang ating pong opening prayer after po natin umawit. Tanging kay Kristo ang aking buhay, at sa Kanya'y laging paakay. Ang pagtalimay di kagagalan, sa buhay ko pala niya'y sapat. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay.
magpakailanman. Tanging kay Kristo ko ibibigay hanggang matapos ang aking buhay, upang magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwang naririyan. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. At tilingin po natin kay Brother EJ ang ating pong opening prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami nagkatipod-timod muli online para mapag-aralan ang iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga isip at puso upang maunawaan namin ang inyong mga naisiparating. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral sa gabing ito, maging ang aming pamilya at ang aming tagapagsalita. Yadyan niyo po kami sa lahat ng tukso at gabayan sa araw-araw. Maraming salamat po muli at ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng anak na si Kristo Jesus. Amen. Po, salamat Brother EJ at magandang gabi po ulit mga kapatid at sa lahat po ng nakakapanood po sa ating pong online Bible study. At sa pagpapatuloy po, tayo po ay muli pong makakapakinig po sa mga salita po ng Diyos sa ating din pong topic po at binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong lesson po ngayong gabi. Magandang gabi po mga kapatid. Siguro bago po tayo mag-start, test lang ako ng audio. Check mic. Maayos po ba ang dating ng ating pong audio? Yes po, Brother Wilson. Salamat Brother John at muli po ay magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral mula sa salita ng Diyos tungkol po sa church. Marami na po tayong tinalakay tungkol sa church at ito pong mga nakaraang pag-aaral po natin, nakita po natin yung mga itinatalaga ng Diyos na tagapanguna sa loob ng iglesia o yung tinatawag na local church. At ito po ay yung mga elders, mga matanda, at maliwanag po na sa mga leaders sa church ay plurality of leadership. Hindi po siya mayroong iisa lamang na tagapanguna, kundi ang biblical po ay yung plurality of leadership. Dangan lang po ay hindi po ito by appointment, hindi po ito by vote, kundi ito po ay kinikilala yung may mga kinakakitaan ng mga kwalifikasyon. Yun po yung ating mahalaga na pag-aralan, yung mga qualification at ganoon din yung tungkulin. At mayroon din yung pangalawa, yung deacons, kung saan ito naman ang mga ginagamit ng Diyos sa mga physical na pangangailangan ng iglesia. Kaya
mahalaga po na nakikita natin ang mga bagay na yan mula sa liwanag ng salita ng Diyos. At nakita natin yung mga mabigat na responsibilidad. Ito ay isang oportunidad, subalit punong-puno rin naman ng responsibilidad sapagkat napakalaki ng pananagutan ng mga leaders sa church. At ang nakaraan, kung di po ako nagkakamali, ay tinalakay naman po natin yung responsibilidad din naman ng iglesia o ng church sa mga itinatalaga ng Diyos na tagapanguna. At napakaganda rin na makita yan sa buong local church sapagkat sa ganyang kaparaanan ay lalong pinalalago ng Panginoon ang isang local church. At sa ating pong pagpapatuloy ngayong gabi sa biyaya ng Panginoon, ating pong pag-aaralan ng mga ilang bagay. No? Yung pong una siguro ay tignan natin yung mga tinatawag na mga biblical na paghahambing o pagtutulad. Saan po ba itinutulad ang ating local church o ang isang local church? Titingnan din po natin yung kanyang origin at yung purpose, yung talagang tunay na pinagmulan ng iglesia. At siguro ay titingnan din natin yung kanyang mga gampanin o yung tinatawag na function of the church. Kaya sa tulong ng Panginoon po at sa kanyang mga salita ay tatalakayin natin ang mga bagay na ito, yung tinatawag na biblical metaphors and definition. Ano ba yung kahulugan nun? No po? Pero bago po yan, tayo po muna ay saglit na manalangin muli. Ama, maraming salamat po. Bagamat kami po ay physically, ay magkakalayo, subalit kami po ay pinagbubuklod mo sa kapangyarihan po ng iyong Espiritu Santo na sumasa aming lahat. Pagpalain mo po ang mga sandali pong ito sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Gabayan mo po kami at patnubayan at tulungan na lubos naming maunawaan po Hello po. Nawala po. Hello. Hello po, Brother EJ. Yes po, parang na-disconnect po si Brother Wilson. Medyo antabayanan lang po natin. Kasi po mga kapatid, medyo antabayanan lang po natin na makapag-reconnect po si Brother Wilson.
Yan, okay na ba? Ayan po, Brother San. Oh, ginamit ko lang yung cellphone ni Sister Kay. Medyo nagloloko yung aking tablet. Anyway po, pasensya na po at tulad po ng aking pong nabanggit kanina, ang ating pong pag-aaralan ay patuloy pa rin about sa local church. Nagpe-pray ako pag dilat ko, wala na ako sa atin pong online Bible study. Anyway, magandang gabi po uli. Tayo po ngayon ay magpapatuloy. Salamat sa Panginoon. At sa kabila ng medyo may kahirapan po yung ating mga pagtitipon o yung ating pagpapatuloy sa ating mga pag-aaral dahil po minsan di maiwasan sa mga internet connection. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos at tayo po ay nakakapagpatuloy. Atin po muna ngayon tatalakayin yung tungkol po doon sa mga tinatawag na mga biblical na paghahambing tungkol po sa isang local church po. O sa English tinatawag po na biblical metaphor. Yung salitang metaphor, ibig sabihin pagtutulad, paghahambing, paglalapat sa isang bagay. Nang sa ganon ay lubos maunawaan. Mayroon po tayong ilang mga bagay na titingnan regarding po rito at uunahin na po natin yung sinasabi po sa dito po sa Epeso. Tignan po natin. Ephesians chapter 1. Marahil po ay magbukas tayo ng ating mga Bible. Ephesians chapter 1. Sisimulan po natin dito sa verse 21 hanggang verse 22 hanggang 23. Siguro po ay babasahin ko po muna. Ang sabi po rito, ang verse 22, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Maliwanag po na ang tinutukoy po rito na ipinailalim sa kanyang mga paa, ito po ay ipinapakita po rito yung walang ibang pinakamataas sa loob po ng church o ng iglesia, kundi ang ating Panginoon. Siya yung pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ibig sabihin, siya po yung nagpapagalaw, siya yung pinakadakila, pinakamataas. At yan ang dapat na pangalagaan sa bawat local church na dapat po ay walang ibang maitataas, walang ibang madadakila, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang pinaka-points natin nandito sa verse 23, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, na siyang katawan niya. Ang tinutukoy po rito, yung iglesia, sabi rito. Kasi yung original po naman na Bible ay wala naman po siyang mga verses and chapter, parang tuloy-tuloy siya. Kaya kung babasahin natin doon sa original na pagkakasulat po ng Biblia, ganito po ang pagbasa, dire-diretso siya, wala siyang verses. Sabi, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niyaong pumuspos ng lahat sa lahat. Kaya isa po sa mga metaphor ng isang local church ay inihalin tulad po siya sa isang katawan. At ang ulo ng katawan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin yan doon sa Colosas, Kapitulo 1. Makikita natin doon sa versikulo 18. Colossians chapter 1, verse 18.
Sabi po, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang sakripisyo ng ating Panginoon, ang pag-aalay ng kanyang buhay, ang siyang lubusang nagdala sa kanya upang ang iglesia ay kanyang maitayo. Sapagkat ang iglesia, hindi ito isang building sa ating pag-aaral, napakaliwanag po. Ang isang church o isang local church, ito ay kalipunan o mga tao na nakaranas ng katubusan, kaligtasan ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Ang pinakamakapangyarihang mensahe ng Biblia, yung tinatawag na gospel, yung mabuting balita. At ang iglesia, maliwanag, ang siyang kanyang katawan at siya ang ulo. Kung paanong sa katawan natin, yung pinaka-brain, ang pinaka-utak, ay nandoon sa ulo. Yung pinaka-brain, yun yung nagdidikta, yun yung nagpapagalaw sa lahat ng bahagi ng katawan ng isang tao. Kaya inihalin tulad ang isang church, yung tinatawag na local church, no, sa isang katawan. At napakalaga na makita po natin yan. At kung babasahin natin ang unang Korinto, makikita natin sa unang Korinto, talatang 12 at versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Sabi po rito, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Kaya po ang bawat miyembro, ang bawat naligtas, sila po yung church. Tandaan po natin yan. Kahit na regular kang uma-attend every Sunday, kung hindi patunay na sumilang at lumiwanag sa iyo ang mensahe ng mabuting balita na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan at siya'y muling nabuhay upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Hanggat ang isang tao ay hindi lubusan na pinaniniwalaan, sinasampalatayaan ang katotohanan ito at hindi siya nagdidesisyon na isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon at tanggapin niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, kailanman ay hindi po siya magiging bahagi ng katawan. Sapagkat sa oras na ang isang tao ay marinig ang ebanghelyo at pagkatapos ito ay kanyang paniwalaan at siya'y magdesisyon at tanggapin si Kristo, ang Espiritu Santo ng Diyos ay mananahan sa kanya. No? Maliwanag po yun doon sa Efeso, Kapitulo 1, 14 hanggang 15. Kung babasahin natin. At sa oras na yon, ang sabi rito sa 1 Corinthians 12:13, kung ating iaangat itong ating pagbasa, ang sabi sa 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo, Grego, maging Alipino, mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Yung baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, iba siya sa baptism of water. Ang baptism of the Holy Spirit, mangyayari po ito, magaganap ito sa buhay ng isang tao. Siya ay mababautismuhan sa Espiritu Santo
sa oras na siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At that moment, pagkatapos niyang marinig ang magandang balita at ito'y naging maliwanag sa kanya at nakita niya ang kanyang kalagayan na siya ay makasalanan, na mapaparusahan, at sumampalataya na si Kristo ay namatay para iligtas siya sa kanyang kasalanan, at siya'y nagdesisyon at tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. At that moment, ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo. At that moment, ikaw ay nabautismohan sa Espiritu. At yun ang panahon na ikaw ay, sabi rito, na bahagi, na incorporate sa katawan. Kaya ang sabi rito, sapagkat sa isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat sa isang katawan. Ang ibig sabihin po nito, at that moment na ikaw ay sumampalataya at ang Espiritu Santo ay nanahan sa iyo, ikaw ay na-incorporate. Ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. At yun yung church. Kaya ang church ay mga believer po sila. At inihalintulad ang church sa katawan sapagkat ang church ang siyang representation ni Jesus dito sa mundo, dito sa lupa, habang siya ay nandoon sa langit. Ang church ang siyang kanyang representation. Siya yung sa pamamagitan ng church ay nakikilala si Jesus. At ang church, ito yung mga individual believers. At yan ang church. Ang church, inialintulad sa katawan sapagkat ang church ang siyang mag-represent o siya yung pagkakakilanlan. Siya yung representasyon ni Jesus dito sa sanglibutan. Kaya napakalaga na makita po natin ang katotohanan ito. Napakalaga na ang bawat isa po sa atin ay maunawaan ang bagay na ito. Ang church, hindi siya religion. Tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Kaya napakahalaga na makita natin ito. Nang sa ganon ay mapangalagaan at tunay na ang ating local church ay tunay na sa pamamagitan ng ating local church ay mapahayag, mapakilala o makita ang ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po ito na makita natin. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang katawan at ang katawan ay walang iba kundi ang local church. Ito ay maganda po na kaya sa ating pong mga pagtitipon, napakahalaga na masumpungan sa atin yung buhay ni Jesus. Kaya nakakalungkot po sa panahon natin, ang church ay parang ginawa lang nila na religion. Alam niyo yung religion? Wala silang, kagabi nga po ay nagkaroon tayo ng Bible study sa Nueva Ecija po. Every Thursday nandoon po tayo, pumupunta po kami roon, nagba-Bible study, at habang nagsha-sharing po, may nabanggit po yung mga kapatid na yung isang group na malaking grupo ng denomination na sinasabi nila sila ay Christian, yung sinasabi nila, at sila ay nag-conduct ng mga parang aerobics o parang zumba, parang ganon.
nag-iipon sila ng mga tao, at the same time, nagba-Bible study sila. Pero nagulat ako, pag after daw ng Bible study, mag-happy-happy sila. Nagtatanong sila kung anong mga inumin ang gusto nila. Kumbaga, parang mag-happy-happy sila. Iinom ng mga wine o different wine, kung ano yung gusto mo ay ibibigay nila. Nagulat daw yung ating, kaya sabi, bakit ganon? Meron daw silang GC, ganon yung kanilang usapan. Ang sabi ay, katatapos lang ng Bible study, magkakasala na ba tayo? Parang mga ganon yung mga lumitaw na ano. Minsan po ganon eh. Nakakalungkot na very abuse yung church sa panahon natin. Lahat gusto nila sila ay church. Sabagay dapat nating malaman ang mga tunay na church ay mga believer. Kahit na ikaw ay faithful member ng isang yun dumadalo. Hindi garantiya yon na ikaw ay, kung hindi ka ikaw ay member ng church, kung ikaw ay hindi patunay na sumampalataya. At lalo tigit, makikita mo yung mga hindi talaga bahagi pa ng church. Wala silang pakialam sa church. Kaya tayo ay body, tayo ay katawan. Meron ba po sa atin, maliban na lang kung siguro ikaw ay hindi matino ang pag-iisip, siguro wala kang pakialam sa katawan mo. Maraming ganyan po. Wala silang tunay na malasakit sa katawan. Yung iba, too much yung pag-aalaga nila sa kanilang katawan. Di po ba? Pinapaganda nila yung kanilang katawan. Hindi po masama naman yun. Sapagkat yun ang pag-iisip ng isang matino na pag-iisip. Maliban na lang yung mga taong grasa na nakikita natin sa daan. Talagang wala silang pakialam sa kanilang katawan. Itsura nila ay marumi sila. Hindi sila naglilinis. Bakit? Dahil wala silang malasakit sa kanilang katawan. At ganun din ang tunay na mga bahagi ng katawan ng Panginoon. Lahat ng bahagi ayon sa unang Korinto. No? Kahit doon sa Roma 12, makikita mo, lahat ay very important ang part ng ating body. Kung minsan nga, kung yung mga hindi pa nakalitaw, yung mas importante. At ganyan ang katawan. At tayo ay bahagi ng katawan. At kailangan po natin makita ito para bigyan natin ng halaga. Pagpapahalaga ang katawan ng church. Kapag ang isang sinasabi mo, ikaw ay believer pero wala kang pakialam sa church. Parang dalo-dalo ka lang, aten-aten ka lang. Para kang taong grasa na walang pakialam sa church. Sapagkat ang tunay na bahagi ng katawan ay mayroon kang pagmamalasakit sa iyong katawan. Kaya mahalaga po na maunawaan po natin ang bagay na ito at masuri din natin ang ating mga puso, ang ating pananampalataya kung talagang tayo po ay tunay na sumasampalataya. Sapagkat ang church, ang local church ay inihalin tulad sa isang katawan na kailangan ito'y alagaan, ito ay pangalagaan, ito ay pagyamanin, ito ay palusugin upang ito'y lumakas at higit sa lahat, bigyan ng importansya. Tulad ng pagbibigay natin ng importansya sa ating mga panlupang katawan. Kaya mahalaga na makita po natin, no? Isa sa mga biblical metaphor o paghahalin tulad sa church ay ang katawan. At ang ulo nito ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, siya yung nangunguna
Siya yung pinakadakila, siya yung pangulo, siya yung nagpapagalaw. At ito'y pinagagalaw niya sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo at ng kanyang mga salita. Kaya napakalaga po noong matutunan natin yung mga tunay na katuruan ng Biblia. Although ngayon maraming mga eloquent speaker, magagaling sila mag-construct ng mga message sa Bible, pero kung titignan mo, unsound. Hindi ito yung tunay na katuruan ng Biblia. Kaya mahalaga na makita po natin sa ating pag-aaral, isa sa mga pagtutulad sa ating kapulungan diyan sa Valenzuela, tayo ay isang katawan. At ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. At ang bawat isa ay mahalaga sapagkat tayo ay bahagi ng katawan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong function para sa uunlad ng katawan. Kaya meron tayong part at kailangan natin pahalagahan ang ating local church. Pangalawa po, marahil ay tignan po natin yung pangalawa na pagtutulad. Kung babasahin natin yung Hebrews chapter 8, siguro marahil ay tumako tayo sa Hebrews chapter 8. Hebreo chapter 8. Siguro basahin natin yung dito po sa verse 10. Although katulad po ng aking sinasabi ng mga nakaraan, ang Book of Hebrew ay unknown po yung pinaka-author niya, pero alam natin na ang original author ng Bible ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Bagamat maraming mga Bible scholar na sinasabi nila si Paul din po ang sumulat nito dahil yung mga style of writing, yung mga words na ginagamit ay kamukha ng mga pagsulat ni Pablo sa kanyang mga epistles. Anyway, hindi po mahalaga yun. Ang importante ay ang bahaging ng Hebrew ay nagbibigay din siya sa pagkahigit ni Jesus kaysa kay Moises. Yun yung mga talakayan dito sa Book of Hebrew. No, yung pagbibigay ng pagpapahigit kay Jesus kaysa kay Moises. O yung Old Testament sa New Testament sa panahon ng ating Panginoon. Anyway, sabi po rito sa Hebrew chapter 8 verse 10, sabi niya, sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Yung pakikipagtipan, ibig sabihin sa English, ginamit po yung salitang covenant. No? Nagkaroon siya ng kasunduan through Abraham, kila Jacob, at kila Isaac and Jacob. No? Yung Israel ay nagmula kay Jacob, yung kanyang 12 na anak. No po? At meron din siyang mga covenant, kasunduan, pakikipagtipan. Sabi po niya, sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang tinutukoy dito po, kung papansinin natin, una binanggit niya yung kanyang covenant sa mga Jewish people. Pero sabi niya, sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel. Sabi niya, pagkatapos ng mga araw na yaon, ibig sabihin po, merong dispensation na, ibig sabihin dispensation, another
na pakikipagtipan na naman ng Diyos. No? Yun po yung tinutukoy dito. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Alam niyo po ba kung sino po ang tinutukoy dito? At ang dispensation na ito ay, ito nga po yung dispensation, pagka pinag-aralan po natin yan, no? yung iba't ibang panahon na pakikipagtipan, pakikipag-deal ng Diyos dito sa mga tao. No? Ang ating pong dispensation ngayon o tinatawag na church age, no? Nagsimula po ito noong ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay doon sa krus at muling mabuhay. At nang maitatag yung church doon sa Acts chapter 2. Simula noon hanggang ngayon, sa panahon natin, tinatawag po itong church age o minsan tinatawag na panahon ng biyaya. At mayroong covenant ang Panginoon sa bagay na yan, sa tinatawag na church age. At dito, ang church ay tinawag niya na magiging Diyos nila ako at magiging bayan ko. Kaya ang mga believers po, ang church sa panahon natin ay tinatawag din po sila na the people of God. Mga bayan ng Diyos. Siguro yun yung maganda na sabihin. Tayo yung bayan ng Diyos. Actually, doon sa 1 Peter siguro, tignan natin yung isang katotohanan na tayo sa panahon natin ngayon ay tinawag tayong bayan ng Diyos. Siguro tignan natin. Tignan ko lang dito sa aking Bible. 1 Peter chapter 1 dito sa mga bandang maybe dito sa chapter 2 ito. First Peter chapter 2, simula rito sa verse 4, sabi rito na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Tinutukoy po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasasardoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito inilalagay sa Sion ang sabi niya, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga at sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibasa ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Datapwat kayo. No? Sabi po rito, no? Dali lang.
Hindi ko makita kasi. Dito, basahin ko rito. Sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing irang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang tinutukoy po niya rito, ang local church ay inihalin tulad niya sa kanyang sariling bayan, yung mga chosen people. At tayo rin naman ay mga chosen people. Tayo ay kanyang mga pinili sa pamamagitan ng kay Kristo. We are chosen in Christ. At tayo ay tunay rin na mga bayan ng Diyos. At ang pagtutulad na ito sa church, sa kanyang mga sariling bayan, ito ay nagpapakita na ang iglesia, ang mga mananampalataya, ay tinawag out from the world. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tinawag niya tayo mula sa sanlibutan ito upang tayo ay hubugin niya na isang spiritual na komunidad para tumanggap ng kanyang mga pagpapala at ganun din maipagpatuloy ang mga responsibilidad. Ito yung kanyang new covenant na ang iglesia ay itinuring niyang isang bayan tulad ng sa mga Hudyo. Nang sa ganon, ang kanyang mga pagpapala, sapagkat ang Diyos ay mapagpala, nais niyang ibuhos ang kanyang mga pagpapala sa atin bilang local church. At ang mga pagpapalang yan ay mga spiritual blessing po yan. No? Yung mga spiritual na pagpapala. Bagamat sa matandang tipan, pinangakuan sila, nakipagtipan siya, simula kay Abraham hanggang sa mga lahi ni Abraham, doon lumitaw ang mga Hudyo. Bagamat ang Israel, tumutukoy ito sa 12 tribo ng mga Hudyo, ng mga anak ni Jacob, na kung saan sila, simula kay Abraham, siya ay pinaalis niya sa kanyang bayan upang dalhin niya sa lupang pangako, upang doon ay patuloy na pagpalain sila. At yan ang inilalarawan ng panahon natin bilang isang iglesia ayon sa unang Pedro, tayo ay itinuring na sariling bayan ng Diyos upang sa atin ibuhos ang kanyang mga pagpapala. Hindi lamang mga material, kundi lalo tigit mga pagpapalang spiritual. Kaya nga, sa Efeso, Kapitulo 1, napakaliwanag po na ang Diyos ay nagbuhos ng mga pagpapala. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi po, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Kaya bilang bayan ng Diyos, o tayo ay inihalin tulad bilang bayan ng Diyos upang ipahayag at ibuhos po sa atin ang mga pagpapalang espiritual, no? At ang pagpapalang espiritual po, ito ay eternal. Ang mga pagpapalang material, ito po ay mga bagay na nasisira
Samantalang ang mga pagpapalang espiritual, ito ay eternal, hindi po ito nasisira. Kaya higit na mas mahalaga ang pagpapala ng Diyos sa kanyang sariling bayan. Katunayan, doon sa binasa natin, doon sa unang Pedro, bilang kanyang bayan, no, tayo ay itinalaga niya rin ng mga, sabi ko nga, tayo po ay mga royal blood, no? At tayo ay itinalaga niya sa pagpupuri at paglilingkod sa kanya. Kaya napakalaga po na makita natin. Una, nakita natin na tayo inalintulad sa katawan. Pangalawa, tayo ay inilintulad sa kanyang bayan, no? At pangatlo, siguro dito sa Epeso, magbukas ulit tayo sa Epeso, dito sa chapter 5, at babasahin natin yung 23 hanggang sa mga sunod. Sabi rito, babasahin natin. Bagamat sinimulan niya rito yung relasyon ng mag-asawa, sabi niya rito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. No? Inalintulad niya yung relasyon ng iglesia sa mag-asawa. Iyon ang katotohanan dito. Although isa ring katotohanan dito yung literal na ang head ng mga kababaihan ng asawang babae walang iba kundi ang ating ang mga lalaki, sapagkat ang head ng mga lalaki ay si Kristo ayon sa unang Korinto 11 kapitulo 1 talatang 2. Pero ituloy ko lang dito muna. Epeso 5:24. Sabi rito, datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo. Tingnan natin, gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kanina yung mag-asawa nire-relate sa relasyon ng Panginoon at ng kanyang iglesia. Dito naman, ang relasyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia ay inire-relate sa mag-asawa, no? Gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng bagay. Tapos sa 25 sabi niya, mga lalaki, yan, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia, wala yung aking Bible gumagamit po kasi ako ng e-sword. Sabi niya, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, no? Saan na ba tayo? Dito sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Tinutukoy po rito yung kanyang sacrifice, yung kanyang kamatayan, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kumbaga, inialintulad po rito yung paghuhugas, yung kanyang mga salita, no, yung mga katotohanan. Sabi rito, upang ang iglesia, ito yung gusto kong mabigyan natin ng diin dito, upang ang iglesia ay mahiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat na maging banal.
Sabi rito, sapagkat, baba ko lang konti. Sabi rito, sapagkat walang sino man, verse 29 na tayo, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y, ito yung gusto ko ring bigyan pansin, no? Dahil dito'y iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa kanyang katawan. Mga kapatid, to tell the story short, no? Itong mga bagay na binasa natin dito sa aklat ng Efeso kapitulo 5 na kung saan interchangeably ginamit yung pagtutulad ng mag-asawa sa relasyon ng ating Panginoong Yesus sa kanyang iglesia, sapagkat alam niyo po na ang iglesia ay inihahalin tulad sa kanyang asawa. At tinatawag na the bride of Christ, no? At binibigyan diin po rito sa pagtutulad ng Panginoon. Bilang asawa, ang church, yung relasyon ng Panginoon, binibigyang diin dito yung tinatawag na intimate and exclusive relationship between Christ and the church. Tumutukoy ito sa pagbibigay ng higit na katotohanan ng pag-ibig, pagmamahal, no? Devotion, hanggang sa ito'y kunin niya, dalhin niya doon sa langit upang ito'y kanyang luwalhatiin. Kaya yung rapture ay inihahalin tulad sa wedding ng mga Jewish wedding, kung saan ang bride, ang lalaking ikakasal ay sinusundo yung kanyang bride hanggang sa ito ay kanyang luwalhatiin. Ganyan po ang kalagayan, no? Kaya dito sa pagtutulad ng Panginoon sa kanyang iglesia, inialintulad niya ito sa babaeng ikakasal, sa kanyang kasintahan, sa kanyang mapapangasawa. Tinutukoy dito yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya dapat suklian din ng iglesia ng pagmamahal. Kaya, at paano po ito? Kaya nga sa church ay we promote yung tinatawag na the fruit of the Spirit is love. Yung malasakit, pagmamahal sa church. Yung commitment natin sa church. Kanina nakita natin yung pagpapahalaga bilang katawan. Ngayon, yung pagmamahal sa church. Sapagkat bilang isang church, tayo ay bayan ng Diyos na binubuhos niya ang kanyang mga pagpapala sa atin. At yan ang metaphor, yung biblical metaphor ng isang local church. At nagtuturo ito una bilang katawan ng pagpapahalaga sa katawan. At bilang
asawa, kasintahan, pagmamahal, pagmamalasakit. Sana ganyan din ang pagmamahal natin sa church natin as a community. At lastly siguro, dito rin tingnan muna natin sa 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17 para makita natin kung saan pa inialintulad ng Biblia o ang salita ng Diyos ang tungkol sa local church. Ang sabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo? Plural yun, no? Yung dito sa 16, no? Sabi niya, know ye not that you are, yung salitang are, no? Plural po yun. At ang tinutukoy dito yung church, no? Know you know that you are, yung mga believer, the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Kaya isang bagay po na inialintulad tayo sa isang templo. Sabi niya sa 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sabi niya, yung kayo rito, yung plural dito, yung doon sa verse 16 na tinutukol na kayo'y, yun yung church. Tandaan natin, ang church ay composed of believers. Yung mga believers. Kayo, sabi niya, templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sabi niya, kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya isa sa mga metros ay templo. At ang ibig sabihin po nito, ang local church po ay isang holy place. Wherever na tayo po ay nagtitipon, that place is a holy place. Kung saan yung mga believer, yun ay sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Sapagkat, sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Hello po. Nawala ulit si bro. The church. Ay, nawawala ba, bro? Nawala ba uli? Bumabalik naman po sa akin, Malawesan. Sige. No, napakahalaga makita natin, isa sa mga metaphor ay yung ang church ay inialintulad sa templo ng Diyos. Ito ay banal, ito ay pinananahanan ng Espiritu. At maliwanag na ito ay itinatag, no? Ang foundation nito ay walang iba kundi si Kristo. Kaya ang church ay itinatag para panahanan ng Diyos. Kaya doon sa Ephesians 2, siguro tingnan natin, Ephesians 2, simula 19, isang talata pa.
simula 19, sabi rito, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at manglalakbay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng banal sa sangbahayan ng Diyos. Tapos dito sa verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Na sa kanya ay ang buong gusali, yung templo, tinutukoy, no? Sapagkat iniaalin tulad niya tayo para tayong isang templo na matibay, na itinatag, no, sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, at ang panulok, yung cornerstone, ay walang iba kundi si Jesus. Sabi niya sa 21, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kaya alam niyo po, ang church ay hindi siya building, bagamat ang church, ang local church ay inialin tulad siya sa isang matibay na templo na itinayo ng mga apostol at ng mga propeta, at ang pinaka-pundasyon, yung cornerstone, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang isang gusali, lumalago daw ito o maaring mapapataas mo ang isang gusali, depende sa pundasyon. Kaya bilang isang local church, tayo ay inialin tulad sa matibay na templo. At ang templong ito ay banal. Pinananahanan ng Diyos ng kanyang sa persona ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kaya napakahalaga ng mga pagtitipon na masumpungan tayo na may kabanalan. Yung word na kabanalan, ang ibig sabihin nun, separated. We are separate. Tayo ay inihiwalay ng Diyos para sa Diyos. Yun ang maganda. Ang ibig sabihin nito, manatili tayo na pangunahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Although marami pa sana akong gustong talakayin, di ko lang alam, medyo nakikita ko oras na rin. Pero siguro itutuloy ko to sa mga susunod. Kasi gusto ko ring talakayin yung ibang mga bagay pa bukod dito sa mga metaphor ng isang iglesia. Siguro ito'y sa susunod. Sa ngayon, nakita natin yung okay, siguro isama ko na to, itong isang point pa, at yung last point ay saka na natin take up. Nakita natin yung mga metaphor. Last siguro, yung second point natin, yung origin and purpose. Alam nyo, ang church hindi naman siya naisip na lang after ng Israel, no? Hindi. Actually, bago pa, no? Ang church ay bahagi ng tinatawag na eternal purpose ng Diyos. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ay pinlano na ng Diyos, nasa kanyang eternal plan na yung about sa church, para maipakita niya yung kanyang wisdom at yung kanyang glory at yung kanyang holiness. Actually, sa Ephesians din, chapter 3 siguro, tingnan natin. Ephesians chapter 3, mula verse 10. Sabi rito, ito kasi yung layunin ng Diyos talaga. Sabi niya, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, ng church, no,
either universal or local, sabi niya, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At sa English ay ginamit yung salitang dito sa verse 13, yung sabi niya, according to the eternal purpose, which is purpose in Christ Jesus our Lord. Kaya alam ninyo, ang church ay bago pa yung creation, bago pa lalangin ang mga bagay dito sa mundong ito, ay plano na po ng Diyos. At ito ay maliwanag na ang church, ang isa sa mga tunay na yung origin niya ay back way pa. Although ito ay itinayo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya sabi niya, I will build my church. Katulad ng ating mga napag-aralan. At ito ay bahagi ng kanyang eternal plan. No? At ang layunin, ang isa sa mga layunin ng iglesia doon sa Efeso, tingnan natin sa chapter 1, dito sa verse 11 and 12. Sabi rito, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya. Niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kalwalatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Kaya ang isa sa mga purpose ng church ay to glorify Christ. Ito yung isang misyon ng iglesia, is to exalt Jesus Christ sa pamagitan ng mga buhay natin, yung mga paglilingkod natin, yung mga debosyon natin, yung pagmamahal natin. Yan ang pinaka-purpose ng church, to glorify Christ, malwalhati ang Panginoon. Kaya mahalaga na maunawaan natin ito. Hindi tayo religion na walang pakialam. Ang church ay katawan. At ito'y dapat nating pahalagahan. Ang church ay tulad ng isang kasintahan, asawang minamahal. Kaya mahalin din natin ang ating iglesia. Bigay natin yung commitment natin. Yun yung vow ng mag-asawa, yung commitment. At nakita natin na inialintulad tayo sa kanyang bayan na upang pinili niya tayo upang ibuhos niya ang mga pagpapala. Hindi lang material, hindi lang physical, kundi lalo tigit spiritual. At nakita natin na noong pa man ay ito ay pinlano ng Diyos mula sa walang hanggan. Sapagkat ang layunin nito ay para kay Kristo. At si Kristo, ang ating Panginoon. At para nang malwalhati ang ating Panginoon. Ang iglesia, ang layunin niya ay malwalhati, maitaas, madakila, maparangalan ang ating Panginoon. At ilan sa kanyang mga function, no? Siguro, yung function and purpose, ilan lang to? 4 lang to. Worship, Romans 12 verse 1, no? To offer spiritual sacrifice.
Yun yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi roon, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya ito yung function at purpose ng ating local church. Yung tayo ay sumamba sa Diyos, magbigay tayo ng mga spiritual sacrifice. Sabi nga sa Hebrew 13, 15, 16, no? Hebrew 13, 15, 16. Hebrew, tignan ko lang dito sa aking Bible. Then, sabi rito, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ito yung purpose natin, to offer spiritual sacrifice. Although sa mga nagdaang panahon sa Old Testament, sila ay bumibili ng mga baka, yung mayayaman bumibili sila ng mga baka, mga toro, yung mga pangkaraniwan bumibili sila ng mga tupa, mga kambing, yung mga mahihirap, sila ay bumibili lamang ng kalapati, at yung mahirap pa ay yung bato-bato na mas pinakamura. Ito yung mga animals na inihahandog nila. At ang lahat ng yan ay naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo sa paghandog ng kanyang buhay. Kaya naman tayo ng mga naligtas sa pamagitan ng kanyang paghandog sa kanyang kamatayan doon sa krus. Bilang isang local church, tayo ngayon ay ang ating pagtitipon, ang ating pagsasama-sama, tayo ay naghahandog ng mga spiritual na paghandog. Ano yung inihandog natin? Yung ating mga sarili, haing buhay, banal, kaaya-aya, kalugod-lugod na siyang karampatang pagsamba po natin. Kaya yung presensya mo sa tuwing mayroong pagtitipon ng isang iglesia at ikaw ay nagbibigay, nag-aandog palagi ng pagpupuri sa Diyos. Kaya yung ating mga pag-aawitan, hindi po ito nakagisnan lang natin traditionally. Maganda, inaawit natin ito ng buong puso sapagkat nag-aandog tayo sa Diyos. Una yung sarili natin. Pangalawa yung mga labi natin na pinupuri natin siya. At ganun din yung ating paglilingkod sa isa't isa. Pagkakaloob. Ito ay mga hain natin sa Diyos. Kaya minsan natutuwa ako kay kapatid na Alberto. Nakita ko siya pag-aatin kahit na simpleng kape lang. Sabi ko, nagtatrabaho ka ba? Dahil kakasabay namin siya. Sabi niya, meron daw siyang SS o parang meron siyang tinatanggap na magkano lang. Sabi ko, baka naman, sabi niya, hindi, natutuwa ako. Naalala ko rin yung kwento ng mga kapatiran doon sa Bicol. Tungkol doon sa mag-asawa, matanda. Pagka meron silang pagtitipon, sila raw ay umaalis sa kanilang bahay 3 days before yung pagtitipon dahil galing sila sa bundok. Pagdating nila ron, ang dala-dala nila ay mga kahoy na sinibak. Putong-putong nilang mag-asawa, matanda na sila. Sapagkat alam nila na tuwing may pagtitipon sa church ay
mayroong konting pagsasalo-salo. Wala silang maidala kundi yung mga kahoy lang na pwedeng pang luto bilang kanilang pag-aalay sa Diyos. Yan ang isa sa mga layunin ng ating pagtitipon. Mag-alay ng mga spiritual na sakripisyo. At yung pangalawa, yung discipleship. Para tayo ay matuto at lumago kay Kristo. Ayon dun sa Mateo 28:19 hanggang 20. Go ye into all nations, preach the gospel, and make disciples. Teaching them. Kaya sa ating iglesia, mahalaga rin yung mga pagtuturo. Kaya minsan tayo, bukod sa mga preaching natin, sa mga Bible study natin, minsan meron tayong mga men's meeting, discipleship yan. Tayo nag-aaral sapagkat hindi tayo lalago kay Kristo, hindi tayo matututo. Kaya yung discipleship ay napakahalaga. Pangatlo, yung fellowship. Tayo ay nakikisama sa pagtitipon bilang yung ating tinatawag na mutual encouragement. Gusto natin na mapalakas o mapasaya, to encourage at masuportahan ang spiritual na buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga doon sa Hebrew 10:25, huwag ninyong kalimutan ang inyong pagkakatipon, lalo na ngayong nalalapit ng araw. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Kaya nga po yung pagdadalo natin, napakalaga. Yun yung fellowship. Yun yung layunin natin. To encourage one another. Sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another. Sa ibang salin, but encourage one another. And so much. No? Dahil malapit na dumating ang Panginoon. Kaya ito yung mga purpose natin. Yung ministry, yung mga spiritual gifts natin. Ayon sa 1 Corinthians 12, chapter 4 hanggang 11, Romans 12, 6-8, Ephesians 4:11-13. Siguro yun yung buksan natin, yung Ephesians 4:11-13. Meron tayong mga spiritual gifts. At ang mga spiritual gifts na yan ay mga ibinigay ng Diyos sa atin upang mapaglingkuran natin ang Diyos. Kasi hindi natin siya mapaglilingkuran sa ating sariling karunungan, sa ating sariling pamamaraan. Hindi natin siya mapaglilingkuran. Tanging sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung tinatawag na spiritual gifts. Kaya lastly, yung evangelism. Sabi sa Mark 16:15, umayo kayo at ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Tayo ang gagamitin ng Diyos upang maipagpatuloy niya yung kanyang pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng buhay natin at ng pagbabahagi natin ng ebanghelyo. Yan yung function and purpose natin, mga kapatid. Kaya mahalaga na makita natin to. Nakita natin yung paghahalimbawa ng Biblia, nalimbawa ang ating local church sa isang katawan. Ang ibig sabihin, pahalagahan natin ito. Inalimbawa ang ating local church sa mag-asawa. Mahalin natin ito. Inalimbawa ang local church sa bayan ng Diyos. Binubuhos niya rito yung pagpapala niya. Inalimbawa ang local church, tayong mga believers sa isang templo. Ibig sabihin nito, pinananahanan tayo ng Diyos. Ibig sabihin nito, tayo ay banal. Ating mga pagkakatipon ay banal. Kaya ito'y papanalin natin sa magitan ng ating mga buhay. Nakita rin natin yung iglesia. Hindi ito na plano na lang sa New Testament. Ito'y kabahagi ng tinatawag na eternal plan of God. Simula pa lang, plano niya na ito para kay Kristo at kay Kristo. Para mapapurihan ang ating Panginoon.
nakita natin ang kahalagahan ng ating pagtitipon ngayon, ang layunin. No? Tayo ay sumamba to offer spiritual sacrifice, discipleship to learn and grow in Christ, fellowship to gather with other believers for mutual encouragement and support, ministry para to use spiritual gifts, evangelization to preach, to share the gospel sa mga unbeliever. Kaya nawa po ay tunay na matatak po ito sa atin at makita natin ang tunay na kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. Nang sa ganon ay masustain po natin ito. Although nakakalungkot po sa panahon natin, no, ang dami-dami. All of them claiming na sila ang church. Subalit nawa, sana ay masumpungan ng mga katotohanan ito. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga bagay na ito at masumpungan mo po kami sa aming kaunting bilang ay tunay po na makilala mo kami bilang iyong katawan, bilang iyong bayan, bilang iyong templo, at bilang iyong minamahal na kasintahan. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Nawa ito ay matanim sa aming mga puso't kaisipan. Nang sa ganon ay masumpungan mo rin kami na kami patuloy na sumasamba, nag-aalay ng mga espiritual na pag-aalay, paghahandog sa iyong harapan. Masumpungan mo kami na kami po ay nagtuturuan sa isa't isa sa iyong mga salita upang kami lumagok sa aming pagkakilala sa aming Panginoon. Masumpungan mo kami na nagsasama-sama upang palakasin ang isa't isa. Masumpungan mo kami na patuloy na naglilingkod ayon sa kaloob na ipinagkaloob mo po sa amin. At higit sa lahat, masumpungan mo kami bilang isang iglesia na ibinabahagi, pinapakalat, pinapalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang bawat tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening po and God bless po sa bawat isa. Dumako na po tayo sa mga katanungan kung may mga katanungan po tayo. Salamat po sa Diyos at purihin ng Diyos sa ating pong naging pag-aaral po na nakapatungkol pa rin po sa local church. At katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong mga question and answer. Kaya tayo po ay malaya po na mag-open ng ating mga microphone kung meron po tayong mga katanungan, mga kapatid. Sige po, baka meron po tayong question mga kapatid ay wag po tayong mahiya po na makapagtanong. Sa mga nanonood din po sa ating pong live, pwede rin po tayo na mag-comment po sa ating pong Facebook live at babasahin po natin kung meron po tayong mga question din po. Okay po. Last call po. Sige po mga kapatid, marahil po yung ating pong silence ay naging malinaw po ang ating pong pag-aaral.
At nawa patuloy po ating pong naunawaan po ang local church na nakita po natin yung pong metaphor, yung pong purpose po nito. At nawa ang bawat isa po sa atin, dahil tayo po ang local church, katulad po ng ating pong napag-aralan, ay lalo po natin po ito na pakaibigin po ang local church. At tayo po ay magpagamit din po at magpuri yung pong mga purpose po na ating pong napag-aralan. Ngayon po sa ating pong pagwawakas, ilingin po natin kay Brother Jim na pangwaksan po tayo sa isa pong panalangin. Ay, magandang gabi. Malinaw po ba? Yes po, Brother Jim. Okay po, tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli ang aming pagpupuri at muli ang aming patuloy na pasalamat sa mga ganitong pagkakataon na patuloy niyong ipinagkakalob sa amin. Bagamat may sama ang panahon at medyo mahina ang mga internet connection, patuloy na pinakaloban niyo pa rin kami na makapag-aral ng iyong mga salita, makapakinig, makapagbulay-bulay, at maalaman namin na kami ang local church at ang mga purpose at ang mga kumakatawan sa local church. Marami pong salamat, Ama, sa mga pagkakataong ganito. At salamat din po sa kapatid na iyong ginamit na nagayag ng iyong mga salita. Patuloy po na ikaw magpala sa kanya, maging sa kanyang pamilya, at patuloy na pagkalooban mo siya ng kalakasan ng katawan upang patuloy na magamit mo po siya sa pagpapalaganap po ng iyong mga salita. Maging ang mga kapatid na yung ginagamit sa mga ganitong pagkakataon, kayo rin po ang magbalik ng pagpapala sa kanila, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. At pagpalain nyo rin po ang mga kapatid na dumalo sa internet Bible study po na ito. At sa mga kapatid po na hindi po namin na kasama ngayong panahon na ito sa anumang kadahilanan, loobin mo po, Ama, na sa susunod na pagkakataon na may ganitong mga pagtitipon online, makasama po namin sila sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Patuloy, Ama, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening po. Tuloy po yung Bible study natin bukas. Good evening. Good evening. Ay po, good evening po. Yan po. Good evening po. Tayo kay Brother Rodel ng Ako, bukas. Anong oras ang Bible study natin? 6 o'clock po. 6. Okay, sige. 6 o'clock po. Same pa rin po nung katulad ng iba. Raynor Shane tayo, ha? Opo, Rainy Sir po. Ano po magandang panahon bukas? pagbiya tayo. Sana pag-pray po natin na maganda yung panahon bukas. Oo nga po eh. Brother EJ, ate, bye-bye sa lahat po. Bye po. Bye-bye po. Thank you po. See you po tomorrow. Hindi nagbubukas sa gameplay. Pen. Bye. Ako. Yun. Hindi ako kita eh. Tomorrow po. Bye po. Ito po, hintayin po namin kayo Bye-bye. bukas. Hapon. Close bukas, ha? Nakapit kami. Opo. Brother Thank EJ, you po. bukas kita-close tayo. Sige po, baka sunod kami. Bye-bye. Bye-bye po. Bye po. God bless po. Sige, bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Yes. Sige, pwede ito.
Amen.